Ang serye ay nakatakda sa Russia noong taong 2140 kung saan kinuha ng mga kababaihan ang planeta at ginawa itong isang ultramodernong lipunan. Hindi na sila nakatira sa mga masikip na lungsod, ngunit sa kanayunan, kung saan ang bawat pamilya ay nagmamay-ari ng isang villa. Sa katunayan, ang teknolohiya ay napakamoderno na ang isang AI na kasambahay ang nag-aalaga ng lahat. Sinusukat nila ang temperatura ng may-ari sa kanila, nagluluto ng pagkain para sa kanila, naglalaro ng mga palabas ayon sa kanilang kagustuhan at kahit ang pagdidisenyo ng mga bagong damit para sa kanila. Dahil ang mga lalaki ay hindi na nangingibabaw sa mundo, ang mga bagay tulad ng puot, karahasan at digmaan ay naalis na, at ang average na pag-asa sa buhay ng mga kababaihan ay umabot sa 150. Ang bida ng pelikula ay si Lisa, isang 50 taong gulang na babae na nagtatrabaho bilang isang guro ng kasaysayan sa isang lokal na paaralan. Isang umaga, habang nanunood siya ng balita, isang babae ang nakitang nagpoprotesta tungkol sa isang isyu ng pagbubuntis. Nais niyang lahat ng kababaihan ay magkaroon ng karapatang magparami ng natural sa mga lalaki at hindi sa pamamagitan ng artipisyal na pagpapabinhi. Si Lisa ay nanunuya sa balita at naghahanda para sa kanyang araw. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumungo siya sa trabaho, kung saan makikita natin ang maikling pangkalahatang ideya ng lipunan na lubos na umaasa sa teknolohiya, kabaitan, at disiplina. Ang mga pwesto ng mga pagkain ay makikita sa mga kalsada, kung saan ang mga kababaihan ay maaaring kumain ng libreng pagkain. Bukod dito, may mga multa para sa mga mababang paglabag tulad ng paglalagay ng basura sa maling basurahan. Ang parusa para sa mga naturang pagkakasala ay ang pagbabawas ng mga social point na itinuturing din bilang pera sa mundong ito. Bukod dito, kung ang isang tao ay masunurin at gumagawa ng kanilang trabaho ng maayos, sila ay binibigyan ng libreng social points. Di nagtagal, dumating si Lisa sa kanyang pinagtatrabahuan, na isang high-tech na shuttle na tirahan ng ilang estudyante. Walang pag-aaksaya ng oras, sinimulan niya ang klase sa isang video presentation na nagsasabi ng tungkol sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ipinakikita nito na mula ng mabuo ang sangkatauhan, ang mga lalaki ay nangingibabaw sa lipunan ngunit ang dulot lamang nito ay puot at karahasan. Lumipas ang mga dekada ngunit walang nagbago, sa katunayan, ang mundo ay bumulusok sa mas malalim na mga problema tulad ng climate change at iba pa. Pagkatapos, noong taong 2030, binago ng isang nakamamatay na labanan sa pagitan ng Amerika at North Korea ang lahat. Ang ilang mga siyentipiko sa Pyongyang ay nakabuo ng isang virus upang mamatay ang lahat ng mga sundalo na lalaki ng Amerika. Gayunpaman, mabilis na kumalat ang virus sa iba pang bahagi ng mundo at namatay ang 99% ng populasyon ng lalaki. Sa pagpapatuloy ng video, ipinapakita nito na pagkatapos mawala ang halos lahat ng lalaki, ang mga kababaihan ay dahan-dahan na sinimulan ang pagbabalik ng magandang kaayusan sa mundo. Ang pag-init ng mundo ay nagsimulang bumaba. Ang mga antas ng polusyon ay nawala, ang mga hayop ay nagsimulang dumami sa bilang, at sa pangkalahatan ng mundo ay nagsimulang maging isang mas magandang tirahan. Sa wakas, binanggit sa video na ang mga isinisilang ng mga lalaki ay naging bihira, at ang mga ito ay inililipat sa isang sira-sirang bahagi ng lungsod kung saan ang teknolohiya ay makaluma pa rin. Dito ay malalaman natin na ang populasyon ng mga lalaki ay tinitingnan na parang mga unggoy, sila ay may kaunting katalinuhan, marurumi, at laging may dalawang bagay na hinahabol, ang pakikipagtalik at karahasan. Nang natapos na ang presentation, dinala ni Lisa ang mga batang babae sa gilid ng kolonya, kung saan makikita nila ang lugar kung saan nakatira ang mga lalaki. Matapos ang pagbagsak ng mga lalaki, ang mga lungsod ay ginawang mga squatter. Kasunod nito ay makikita natin ang isang malapit na squatter na siyang tahanan ng isang grupo ng mga lalaki. Sa napakalimitadong paggamit ng teknolohiya at makaluma na mga gamit, napakasimple ng kanilang buhay. May makikita pa tayong ilang mga babae doon. Malamang na ilang mga rebelde na hindi marunong makibagay sa makabagong lipunan. Sa lugar ng mga lalaki ay nakatira ang isang normal na lalaki na nagngangalang Jacob na isang birhen. Ang gusto lang naman niya ay ang makapag-asawa at makatulong sa mga nahihirapang tao sa lipunan. Mayroon ding matikas at matapang na nagngangalang Baron, siya ang nagsisilbing pinuno ng mga lalaki. Sawang-sawa na siya sa kanilang pamumuhay sa lugar na ito at nais na magsimula ng isang pag-aalsa. Sa isa sa kanyang mga talumpati, binanggit niya ang 100 taong kasaysayan ng mga squatter. Ilang dekada na ang nakalilipas, pagkatapos na sakupin ng mga kababaihan ang mundo, ang mga lalaki ay itinuring na mga hayop at ginamit pa nga bilang mga alagang hayop. Ngunit isang araw, ang matapang na lolo ni Baron ay nakatakas sa kanilang lipunan,
dumating sa lungsod, kung saan sinimulan niyang itayo ang mga lalaking squatter at nagdala pa siya ng ilang babae upang magparami. Habang nakikinig ang lahat sa talumpati na may malaking interes, dumating doon si Lisa kasama ang kanyang mga estudyante. Lumalabas na dinala niya sila sa isang field trip upang makita ang mga lugar ng mga lalaki o sa kanilang pananaw upang makita ang isang zoo. Gaya ng inaasahan, galit na galit ang mga lalaki na tinitingnan silang parang mga hayop. Pagkaraan ng ilang sandali nang marating ni Lisa at ng isang estudyanteng nagngangalang Maria ang isang restricted area, nilapitan sila ni Jacob at sinubukan silang itago. Sa init ng panahon ay bigla na lamang niyang nahalikan si Lisa, dahil sa gulat ng babae ay mabilis niyang hinipan ng whistle kaya nabingi pansamantala si Jacob. Ngunit dahil dito ay nakuha rin nila ang atensyon ng ibang mga lalaki na dumating sa pinangyarihan at hinuli ang mga babae. Makalipas ang ilang sandali, nag-organisa si Baron ng isang kompetisyon sa pagsampal. Ang mananalo ay maaaring magkaanak sa mga babae. Nag-aalala tungkol sa kanilang kapakanan, nagpasya si Jacob na makilahok. Ngunit sa kanyang pagkabalisa, nakaharap niya ang malaking lalaki. Sa kabutihang palad, nang marahas na ibinayo ng lalaki ang kanyang kamay ay yumuko si Jacob na naging dahilan upang si Baron ang tamaan. Sinamantala nila ang perpektong pagkakataon na ito, ang mga babae ay tumakas patungo sa kanilang shuttle, habang si Jacob ay nagmamadaling pumunta sa bahay ng kanyang lolo. Sa ibang lugar, ang isang shuttle bus ay regular na kumukuha ng ilang baterya. Matapos itong magsimulang kumilos muli, nakakagulat na lumabas si Jacob mula sa isa sa mga bariles ng baterya. Ikinagulat ito ng may-ari ng shuttle na nagngangalang Julius, na isa ring lalaki. Si Julius pala ay isang seedkeeper na ang tanging gawain ay magpalabas ng semilya at magbuntis ng mga babae. Ang mga tagapag-ingat ng binhi ay ang tanging mga lalaki na binibigyan ng mga pribilehiyo at paggalang bilang kanilang mga babaeng katapat. Nakapagtataka, si Julius na hindi kailanman nagkaroon ng kaibigan sa labas ng trabaho ay nakitang kawili-wili si Jacob at hinayaan siyang manatili. Saglit na nagkwentuhan ang dalawa habang iniinom ni Julius ang espesyal na alak na tinatawag na ningning ng buwan. Sa kasamaang palad para sa kanya, siya ay nalasing na nauwi sa pagtalon mula sa umaandar na shuttle bus. Ngayon, dahil sa takot sa paghahanap sa kanya ni Baron, nakaisip ng plano si Jacob, isinuot niya ang extrang costume ni Julius at nagkunwari na bagong tagabantay ng binhi. Pagkaraan ng ilang sandali, ang shuttle ay nakarating sa isang kolonya na pinangalanang Two Hills at bumukas ang isang hindi nakikitang hadlang upang papasukin ang tagabantay ng binhi. Kinakabahan, bumaba si Jacob at sinalubong siya ng isang magandang babae na nakabisikleta upang samahan siya sa lungsod. Sa daan ay maraming babae ang nananabik na tumititig sa kanya. Nasa gitna din ng crowd si Lisa, pero hindi niya napansin si Jacob. Sa gabi, nanumpa si Jacob sa pamamagitan ng pagkagat sa banal na mansanas sa harap ng live na TV na nangangakong magpaparami ng malulusog at matatalino na sanggol. Pagkatapos, dinala siya sa kanyang silid upang magpahinga, ngunit bilang isang birhen, iginiit ni Jacob na gusto niyang magsimula kaagad sa trabaho. Kaya naman, isang trabahador ang nag-escort sa kanya sa loob ng reproduction chamber, kung saan isang nasa edad na obese na babae na nagngangalang Berta ang tumanggap kay Jacob, na labis nitong ikinalungkot. Pagkatapos nito ay sinabihan siyang maupo, at ang isang tubo ang konektado sa kanyang itlog, na nagsimulang gatasan nito ng labis. Sa una ay nag-aalinlangan si Jacob na dumaan sa proseso, ngunit sa lalong madaling panahon ay bigla siyang nagkaroon ng mga pangitain ni Lisa na labis niyang nagustuhan. Nakapagtataka, sa kabilang banda si Lisa ay hindi rin maalis sa kanyang isipan si Jacob at palagi siyang iniisip. Kinaumagahan, ipinakilala si Jacob sa reproduction base, kung saan ang mga seedkeeper na tulad niya ay inaalagaan ng magagandang babae. Buong araw ay pinapasaya ang mga lalaki, pinapakain ng masasarap na ulam at minamasahe para manatiling fit at masaya. Palibhas ay nabigla sa lahat ng mga magagandang babae sa paligid niya. Nag-init si Jacob at nagtungo sa banyo upang magsagawa ng pangpakalmang gawain gamit ang mga kamay. Gayunpaman, nang ginawa niya ito ay tumunog ang isang alarma sa kampo na nangangahulugan na ito ay ipinagbabawal sa Two Hills Colony, ang pag-iisip na nakikipagtalik at gumawa ng pangpakalmang gawain. Sa ibang lugar, si Lisa at ang kanyang pamilya na binubuo ng kanyang ina na si Paulina at ang lola na si Anya ay nasa lokal na hukuman. Ang estudyante pala kanina na si Maria ay sinabi sa mga awtoridad na saglit siyang nahuli ng mga lalaki. Kaya naman siya at si Lisa ay nasa korte upang suriin kung sila ay nagkasala. Kinakabahan, nagsabi si Lisa sa kanyang matalik na kaibigan na si Tanya na nahalikan siya ng isang unggoy, ngunit sinabihan siya ng huli na maging mahinahon dahil walang makakaalam tungkol dito.
Di nagtagal ay nagsimula ang pagsubok at ang ina ni Maria na si Vivian, na nagkataon na isang mataas na opisyal sa kolonya ay sinubukan na sisihin si Lisa. Gayunpaman, hindi na nahimik si Lisa at ibinunyag na nagpunta sila sa lugar ng mga lalaki sa kahilingan ni Maria. Nagpatuloy pa rin siya sa pagpapakita ng video footage mula sa kanyang AI na nagpapatunay sa mga ito. Sa pamamagitan nito, malapit nang patunayan ni Lisa ang kanyang pagiging inosente, ngunit sa sandaling iyon ang kanyang masamang matalik na kaibigan na si Tanya ay sinabi sa lahat na nahalikan siya ng isang unggoy. Nang marinig ito, nagulat ang lahat at pinarusahan ng hukom si Lisa ng 80 oras na serbisyo sa komunidad, habang si Tanya ay ginagantimpalaan ng 20 social points para sa kanyang katapatan. Sa ibang lugar, si Julius na nahulog ay nakaligtas, nilapitan siya ng lolo ni Jacob na sinasabing tutulungan siya kung ililihim niya ang kanyang pagkakakilanlan. Si Julius na walang pagpipilian ay agad na pumayag. Maya-maya ay dinala siya kay Baron na nakaupo sa lokal na bar. Sinubukan ni Julius na magsimula sa isang positibong usapan, ngunit si Baron ay gumawa ng panunuya sa kanya sa pamamagitan ng pagbali sa kanyang daliri. Noong araw ding yun, nagpagupit ng buhok si Julius upang mas lalong maging kaakit-akit. Hindi nagtagal ay lumapit sa kanya ang isang ginang na halatang bilib sa kanyang kagwapuhan na gustong gamutin ang kanyang daliri. Sa kasamaang palad ay napansin ito ni Baron at nainggit. Pagkatapos ay inutusan niya ang isa sa kanyang mga tauhan upang turuan ng leksyon ang tagalabas na si Julius. Nang walang anumang pag-aalinlangan, ang malaking lalaki ay walang pagdadalawang isip na hinamon si Julius sa isang sampalan. Di nagtagal ang paghahanda para sa laban ay ginawa at ang buong komunidad ay nagtipon upang panuurin ang kaganapan. Maya-maya ay nagsimula na ang laban at nauna ang malaking tao, buong lakas niyang sinampal si Julius na bumagsak, ngunit nagulat ang lahat nang bumangon siya kaagad. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang isang nakamamatay na kanang kamay na nagpabagsak sa malaking lalaki. Sa kabilang banda, inilibot ni Berta ang lahat ng tagabantay ng binhi. Sa paglalakbay ay napapagod si Jacob sa lahat ng mga patakaran na dapat nilang mahigpit na sundin. Halimbawa, kung ang isang tagapag-alaga ng binhi ay gustong umutot ay kailangan niyang humingi ng pahintulot at pumasok sa isang kapsula at doon gawin ang pag-utot. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang grupo sa isang estatwa, na tila kay Greta Thunberg. Lumalabas na siya ay itinuturing na isang diyosa sa lupaing ito. Habang abala ang lahat sa pagdarasal, tinipon ni Jacob ang ilan sa kanyang mga kasamahan at hinihikayat silang magsaya. Sumang-ayon ang tatlo sa mga lalaki at magkasama silang pumunta sa malapit na dagat upang manghuli ng isda. Doon ay napansin ng mga lalaki na si Jacob ay walang ahit ang mga binti, isang bagay na ipinagbabawal sa loob ng Two Hills. Nalaman din nila na mayroon siyang lighter na itinuturing na isang mapanganib na sandata. Gayunpaman, sa halip na maghinala, gusto ng mga lalaki ang pagiging mapaghimagsik ni Jacob at itinuturing siyang isang huwaran. Sa pamamagitan nito, ang grupo ay nakahuli ng ilang isda at nag-enjoy sa gabi, hanggang sa isang kalapit na alarma sa sunog ay nagsimulang tumunog na naging dahilan ng pagputok nito. Dahil dito ay pinarusahan sila na mag-aral ng isang buong araw sa sentro ng edukasyon. Kinaumagahan, habang si Jacob ay nagsasagawa ng isa sa kanyang mga regular na masahe, ang kanyang tagapag-alaga ay biglang pinalitan, at ang bago ay nahayag na walang iba kundi si Lisa. Ito ay lumabas na siya ay ipinadala upang maglingkod sa lugar ng pagpaparami bilang isang parusa. Parehong nagulat sina Jacob at Lisa nang makita ang isa't isa, ngunit gayunpaman, wala silang sinasabi. Pagkatapos, dinala sa Education Center ang 4 na seedkeepers na dati nang lumabag sa protocols. Doon, sila ay pinapaliwanagan sa pamamagitan ng ilang mga presentasyon na nagpapatunay na ang mga kababaihan ay ang nakatataas at ang mga lalaki ay dapat na sumusunod sa mga babae. Ang mga presentasyon ay nagpapaliwanag din ng iba pang mga ilegal na gawain sa lipunan tulad ng pakikipagtalik o kahit na pag-iisip tungkol dito. Sa lugar, sina Lisa at ang kanyang lola na si Anya ay nandoon din. Pareho nilang pinagmamasdan si Jacob mula sa malayo at natatawa sa kanyang pagiging makulit. Gayunpaman, si Anya na medyo matanda na ay nakikita si Jacob na kaakit-akit, sinabi rin niya sa kanyang apo na lihim ang kanyang pagkakakilanlan. Sa gabi, pagkarating ng grupo sa bahay, kinausap ni Jacob ang kanyang mga kapwa tagapag-alaga ng binhi at ipinaunawa sa kanila na taliwas sa natutunan nila ngayon, ang pagkakaroon ng erotikong pagnanasa ay ganap na normal. Ikinagalit ito ng isa sa mga lalaki kaya hinarap niya si Lisa at hiniling sa kanya na maghubad. Ngunit bago mawala ng kontrol ang lalaki ay dumating si Jacob at pinaalis siya, kaya sa pangalawang pagkakataon ay nailigtas niya si Lisa. Ngunit sa halip na pasalamatan siya,
Binibigyan siya ni Lisa ng 30 minuto upang tumakas, kung hindi ay sasabihin niya ang kanyang totoong pagkakakilanlan sa mga awtoridad. Samantala sa mga squatter, si Julius ay nagsimulang makakuha ng kaunting tagahanga. Galit na ang isang tagalabas ay sinusubukan na agawin ang kanyang kapangyarihan, inutusan ni Baron ang ilan sa kanyang mga tauhan kabilang na ang kanyang kanang kamay, si Daga, na tapusin si Julius. Kasunod ng plano, ang grupo kasama si Julius ay nagtungo sa isang abandonadong department store sa pagkukunwaring kukuha ng mapapakinabangan na mga supply. Nakapagtataka, napakahusay ni Julius sa trabaho at nakakakuha siya ng ilang mahahalagang pagkain. Ang grupo ay higit na humanga nang si Julius ay natalo ng mag-isa ang isang grupo ng kaaway na pinangalanang ang mga Squirrel, na naniniwala na ang alak ang ugat ng lahat ng kasamaan. Bilang resulta, nagpasya silang iligtas ang kanyang buhay at dalhin pabalik sa kanilang lugar. Sa kabilang banda, ibinunyag na si Konsehal Vivian ay hindi birhen, siya ay makikitang nakikipagtalik sa pinuno mismo ng mga squatter na si Baron. Kinaumagahan, ikinumpara ni Vivian ang mga larawan ng bagong batch ng mga tagapag-ingat ng binhi, at kalaunan ay nalaman niyang nawawala ang totoong Julius. Mula sa impormasyon ni Baron sa kanilang engkwentro kagabi, nalaman din niyang ang impostor ay isang unggoy na nakatakas mula sa squatter. Walang pag-aaksaya ng oras, inutusan niya ang kanyang katulong na magparinig ng emergency na babala sa buong kolonya. Samantala, sinubukan ng isang natatakot na Jacob na tumakas sa lugar, ngunit napahinto siya ng isang hadlang na hindi nakikita. Naiwan na walang pagpipilian, palihim siyang pumasok pabalik sa loob ng kolonya. Nang tumunog ang emergency alarm, napansin niya si Lisa at humingi ng tulong sa kanya. Gaya ng inaasahan, walang gustong gawin si Lisa sa kanya, ngunit nang ipaalala sa kanya ni Jacob ang mga pagkakataong nailigtas niya ito ay pumayag na rin siya. Di nagtagal ay nagsimulang dumagsa ang mga pulis sa lugar, kaya tumakas si Lisa kasama si Jacob. Sa kasamaang palad, habang tumatakas sila ang kanyang dating matalik na kaibigan na si Tanya ay nahuli sila sa akto. Pagbalik sa squatter, nang dumating si Baron sa bar upang uminom ay nagulat siya nang makitang buhay pa si Julius. Galit niyang tinanong ang kanyang mga tauhan tungkol sa kung bakit hindi nila siya pinatay, kung saan ang kanyang kanang kamay na si Daga ay tumugon na si Julius ay isang mabait na tao na nagligtas sa kanilang buhay. Habang nagpapatuloy ang mainit na paghaharap, humakbang si Julius na humihingi ng demokrasya. Sinabi niya na ang lahat ng mga residente ng lugar ay karapat-dapat makatanggap ng pantay na pagkakataon at ang kanilang mga boses ay dapat na marinig. Ang lahat ng mga tao sa loob ng bar ay nagsimulang sumigaw ng karapatan at demokrasya. At sa makatuwid ay naiwan na walang pagpipilian si Baron na nagpasya na magsagawa ng isang palakaibigang pagpupulong. Kalaunan ay nagkita ang dalawa sa bahay ni Baron at pinag-usapan ang kanilang mga opinyon. Nais ni Julius na ang lahat ng mga tao ay magkaroon ng malayang kalooban habang si Baron ay nais silang apihin magpakailanman. Ngunit sa wakas nagkasundo ang dalawa sa isang halalan, ang mananalo ay magiging pinuno ng mga squatter. Pagkaalis ni Julius, tinawag ng nag-aalala na si Baron si Daga sa kanyang silid at inutusan itong tumakbo din sa halalan. Naniniwala siya na kung tatlo ang maglalaban, mahahati ang mga boto at mas liliit ang tsansa ni Julius na manalo. Sa gabi, ang seremonya ng pagboto ay sinimulan at lahat ng mga residente ay isa-isang bumoto. Nang ideklara ang resulta, isang boto lang ang natanggap ni Baron ngunit laking gulat ng lahat, nanalo si Daga sa halalan na may 18 boto kumpara kay Julius na 16. Lumalabas na karamihan sa mga tao ay hindi pa rin nagtitiwala sa kanya kung isa sa alang-alang ang katotohanan na siya ay isang tagalabas. Sa ibang lugar na walang mapupuntahan, dinala ni Lisa si Jacob sa kanyang tahanan kung saan ang kanyang lola na si Anya ay iniisip ang paraan para matulungan siyang makatakas. Sa kasamaang palad, bago siya makabuo ng isang plano, ang katulong ni Vivian ay dumating sa pintuan upang mag-inspeksyon. Bago siya pinapasok ay mabilis na ikinulong ni Anya sina Jacob, Lisa at isa ring alagang pusa sa loob ng aparador. Dito ay nabunyag na ang pag-aalaga ng mga hayop ay ilegal din, hindi nagtagal. Pumasok ang katulong ni Vivian sa bahay at sinimulang hanapin ang mga naghahangad na kriminal. Inihayag niya na nakita ni Tanya ang kriminal na tumatakbo palayo kasama si Lisa. Pagkatapos ay pinilit niya si Anya na isuko ang mga kriminal, ngunit ang huli ay nanindigan at nagsisinungaling na hindi niya nakita ang mga ito. Maya-maya nang aalis na ang katulong ay biglang bumahing ang pusa sa loob ng aparador na agad nitong binuksan. Ngunit bago niya ito masabi kay Vivian ay pinalo siya ni Anya sa ulo na agad niyang ikinamatay. Ngayon, dahil nauubos na ang oras inilabas ni Anya ang isang motorsiklo at sinabihan si Jacob na kunin ito,
Dahil ito lang ang pag-asa nila na makaalis sa lugar sa bilis na 80 kilometro bawat oras ay maaari silang tumagos sa hindi nakikitang hadlang. Sinabihan din niya si Lisa na tumakas kasama siya, dahil siya rin ay naging wanted na kriminal sa kolonya. Dahil dito ay umalis ang dalawa sa kolonya at pinabilis ni Jacob ang motorsiklo na lumampas sa 80 bilis. Sa kabutihang palad, gumana ang plano at ang dalawa ay nakalusot sa hindi nakikitang hadlang. Ngunit ang impact nito ay nagkawatak-watak ang motorsiklo at nasira ang kanilang mga damit. Mabuti na lamang at may dala silang mga damit, napilitan si Lisa na sundan si Jacob at sa gabi ang dalawa ay gumawa ng apoy at natulog ng magkasama. Kinaumagahan, nakahuli si Jacob ng ardilya at niluto ito bilang almusal. Ngunit nakalulungkot, si Lisa, na buong buhay niyang kumakain ng mga gulay at palumpong, ay natakot nang makita ang isang lutong hayop. Nagtatapos ang unang episode habang sumisigaw si Lisa ng malakas na umaakit sa atensyon ng ilang kalapit na lalaki. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!